Hello mga ka-legit Dabarkads! Bagong title na ipinost ng Eat Bulaga ng generic Bulaga pinagkakatuwaan ngayon at copyright infringement ng TVJ sa Bulaga may resulta na. Gaano ba katotoo ang lahat ng ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabarkads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagsubaybay. And of course, maraming salamat din po sa lahat po ng mga nagpapa-shoutout, si Mr. Mariari Mascarinhas, Mr. Manuel Ponce, Mr. Joel Lau, at ang ilan pa sa mga nagpapa-shoutout sa atin dyan. Hindi ko man kayo mabanggit lahat. Maraming salamat po. At ngayong araw nga pag-usapan natin to, yung atin pong topic for today's video, it is about dun sa yung kahapon nating updates. Ay talaga nagte-trending po siya at pinag-uusapan po yan online. Dahil tila baga, dahil napag-usapan siya, tinanong na po itong si Mr. Paulo Contis kung ano na nga ba ang kanilang estado ng kanilang relasyon ni Ara. At ipinagkibit balikat lamang ito nitong si Mr. Paulo, which means for the views lang talaga. At hindi lang yun ito pa nakita po natin dito po sa kanila pong Facebook account na tila baga mas mas pinatindi pa ang pagiging sweet nilang dalawa nitong si Ara San Agustin. Siyempre nga naman nakapukaw sila ng atensyon na akala nila jackpot sila doon, di nila alam mas pumapangit nga yung kanilang credibility dahil sa pagpayad ng tip dito po sa arrangement na ito. Whatever it is, if it is true or not, hindi po ito good publicity. And of course, ito pa nga dahil nagkaroon na rin po ng parang labanan kung sino po ba ang tatanghaling most favorite TV host. At isa si Mr. Isko Moreno sa mga sumali at isinali kumbaga parang online voting. Pero base po sa mga resulta, ang nangunguna po is ang TVJ. Ayun. So hindi talaga po mangalawa itong si Mr. Isko Moreno. Kung pagkukumparahan naman sila ni Jose Manalo, di hamak na mas marami ng experience at mas nakakatawa at mas mabilis mag-isip ang isang Jose Manalo dito po kay Yorme, dahil talagang hindi naman talaga sila match. Kung tutuusin, nakilala lang naman talaga si Yorme nung pumasok na po talaga siya dito sa politika bilang mayor ng Maynila. At of course, ito nga, nakita na natin to ilan sa mga balita patungkol sa kasong copyright infringement ng TVJ sa Bulaga, may resulta na daw. Ito pong ilan sa mga balitang inilabas ng Pilipinas Star ngayon, last October 30, 2023, 12 AM, at ang sumulat nito is si Mr. Gorgie Rula. Sabi nga, inaasahan ng pagte-trending na ito po yung nilalaman ng kanyang ng kanyang balita. Inaasahan ng pag-trending ng pagbabalik ng Hit Showtime pagkatapos ipatupad ang 12-day suspension na ibinigay ng MTRCB. Pero marami rin ang nagsasabing babalik ang It's Your Lucky Day sa ibang time slot na lang. Tignan natin kung marirate ito dahil hindi naman daanong umaariba sa rating ang ipinalit na show nila Luis Manzano at iba pang kasama. Totoo naman po yun Kung i-judge natin, parang sobrang sad-sad yung rating na nakuha nila. Nakatsikahan nga ng ilan si Gladys Reyes nung Friday sa media conference ng Black Rider at ikinawenta na niya sa aming pinagdahandaan nila ang kanilang pagbabalik. Nakakatawa dahil nagkakasama-sama raw silang dating child star Janice De Belen at Nino Mulak, pero nadagdagan para maging hurado sa grand finals nito sina Maricel Sorianos na noong Saturday. Ang katapat naman ng It's Showtime na Eat Bulaga ay nagsiselebrate ng kaarawan ni Isko Moreno. Yun naman po yung pasabog naman po yung pinantapat nila sa pagbabalik nga ng It's Showtime. Parang halos buong show ay celebration sa kaarawan ni Yorme at talagang namudmud sila ng kadatuhan, sabi nila. Sa E18 naman sa TV5, kwela pa rin ang pamilya ng karakter sa Talking Pota na si Ellen. May bisita naman sila mula sa pamilya ni Ellen at pasya na si Mami Josie. Masaya pa rin na talagang sinusubaybayan ang kwento ng pamilyang ito sa Talking Photo or Talking Avatar. Magaling talaga ang mga dating staff ng Eat Bulaga, Kung tutuusin,
totoo po yan sa pag-iisip ng mga ganong pakwela. Samantalang tapos na pala ang pagsasalang ng witness sa kasong copyright infringement and unfair competitions Republic Act 8293 na isinampa ni na Tito Vic and Joey kasama sina Jenny Perry laban sa tape at GMA7. Huling nagpresent ng witness ang GMA7 at pagkatapos nito ay magsasubmit na nila ang kanilang memorandum at saka ibababa ang desisyon ng korte within 60 days. Posibleng bago magpasko ay meron ng desisyon kaya abangan natin kung alin sa Itbulaga at EAT ang masaya ang pagdiriwang ng kanilang Pasko. So yun po yung aabangan natin. Pero ito na nga, pinag-uusapan din po sa News Online dahil matapos i-post ito ng Tape Incorporated sa kanila pong social media platform like Facebook, yung title na Itbulaga. So last October 31st, 12 noon ay pinost po nila bilang pagdiriwang dito po sa nasabing Halloween party. So dahil dito, marami pong mga nagkomento na pwede daw na gamitin if ever na mawala, no? Yung kanilang ito pong branded Itbulaga ay mapunta na totally dito po sa OG o sa TBJ, pwede daw itong ipagamit sa tape ang Itbulaga. Yon. So dahil po yung EB Happy may naghahabol si Eko Karingal, di ba? So dahil dyan, yun po yung ilan sa mga parang pinagtawanan sila ng todo dito dahil po sa pagpo-post sila lang ganon. But anyways, let's wait first another 60 days para po talagang ma-indicate na or malaman kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng title na Itbulaga. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating pong mga legit viewers and subscribers patungkol po sa issue ni Paulo. Sabi ni Flor Texon, Paulo Conti sustento daw ng mga anak mo, si Ara naman ang bibiktimahin mo, sabi niya. Sabi naman ni Roy Ming Mongol, kamanya ka na naman ang pinaiira ni Paulo Contis. Sabi niya pa, Paulo Contis hindi yan bubble gang, sabi niya. Sabi ni Becca Sosas, walang dating, laos kayo. Pero alam niyo talagang minsan kasi may mga media men kasi na parang pag binayaran mo kasi yan at sinabi mo na kailangan umingay yung pangalan ng mga taong ito, ang tawag doon is environmental journalist na kung saan daw bayaran sila, tapos magsusulat po sila kasi 'di ba good or bad publicity still publicity. Ganun po ang tatwiran ng ilan sa mga actors and actresses and directors ngayon. Sabi ni Seren Dragnil, ginadaya yung mga moves ni Kenchan kay Jillian. Gusto din ng bata. Pero si Jillian naman, tsaka po si Kenchan, talagang may chemistry. Pero silang dalawa, ewan ko. Sabi ni Atade Deroya Tedero, ang hihirap naman ang pangalan nyo. Hindi ko napapanood, kaya lang sa nababasa ko na pinitan ako magkomento, dapat mag-isip yung girl at alamin ang buong pagkatao ni Paulo. May mga reklamo sa kanya, yung mga inaanakan niya. Pero ewan ko ba, parang hindi nag-iisip si Ara, maganda naman siya, fresh, diba? At may pangalan na rin naman sa showbiz kahit papano. Pero kung ginagawa niya yan para sumikat siya, well, hindi siya nagtagumpay doon dahil maraming madadalit sa kanya. Tignan mo si Yen ngayon, wala nang masyadong proyekto. Nung wala pa sila ni Paulo, ang daming proyekto ni Yen ng mga teleserye sa ABS. Ngayon, wala na. Sabi ni Fred Bumandag sa mga kasamang babae ni Paulo Conti sa show, mag-ingat kayo dahil manyakis yan. Sayang ang kawawang Ara. Pag nagkataon, aanakan ka lang yan. Ayan. Marami nga po mga netizen ang parang nagko-komento sa mga videos nila na very sweet na dapat daw pag-isipan ni Ara yung kanyang ginagawa. Kung ito man ay parang inuutos lang sa kanila ng kanilang bossing dyan sa tape, dapat di siya pumayag, 'di ba? At kung ito naman ay parang papag-usapan lang sila para lang sa popularity, hindi pa rin maganda kasi makikilala ka na kaiinisan ka ng marami, 'di ba? Kasi alam naman natin yung history ni Paulo, 'di ba? So anyway, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!